Ang misis ko ay isang aswang. Ang nakaraan, nagharap na sina Badong at Danilo. At maraming aswang na rin ang namatay. Sa pagpapatuloy naman ng kwento, si Lando bitbit ang ulo ng kapitan ng aswang at nagsabing, "Mukhang natagal ako sa paglalaro sa mga halimaw na ito ah. Oh, paano ba yan mga aswang? Makikipaglaro pa ba kayo sa akin?" Tanong ni Lando sa mga natilang kalaban. Sa kabilang dako naman, tuloy pa rin ang paglalaban ni Nimuel at Badong. Habang naghihintay naman ng pagkakataon, ang kapitan ni Badong na sugurin si Nimuel. Kaya nga lang, may bigla na lang nagsalita sa may likuran niya. Ito pala ay si Danilo. Anong tinatayo-tayo mo dito, kapitan? Balak mo bang tulungan ang iyong pinuno? Tanong ni Danilo. Pero bago pa makagawa ng aksyon ang kapitan, ay agad na siyang binanatan ni Danilo. Sa laban ng Badong at Nimuel naman ay, tila bang nagtataka na si Badong dahil parang lugi na sila sa nagaganap na digmaan ngayon. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang pangkat ng isa niyang kapitan. At ang humaharap sa kanya ngayon ay isang tao, habang ang kanyang kalabang si Danilo ay malayang tinatapos ang kanyang mga tauhan. Sa loob-loob ni Badong ay isang malaking kabiguan ang pagsalakay nila sa bayan ni Danilo. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating na si Lando, bitbit ang ulo ng isa pa niyang kapitan. Dito na napagtanto ni Badong na talo na sila sa digmaang ito. At ngayon, alam na ni Badong, ang natitira na lang na kanyang opsyon ay ang umatras sa laban para maisalba pa ang kanyang natitirang tauhan. At ipinag-utos na nga ni Badong ang pag-atras sa laban. Itong kabiguan nila sa bayan ni Danilo ay napaalaking kahihiyan para kay Badong. Hindi niya ito matatanggap. At linisan na nga nila ang lugar hanggang sa maglaho na lang ang kanyang pangkat sa kakahuyan at umuwi na rin ang magkapatid. At dinaanan lang nila si Danilo at ang iba pang aswang. Yung tipong parang walang nangyari. Napangiti lang si Danilo at nagsalita ang kanyang kasama. "Di ba manugang yun ni Pedring?" Tanong ng isa. "Oo, at hindi pala sila ordinaryong tao." Wika naman ni Danilo. At nakauwi na nga ang magkapatid sa kanilang bahay. Agad naman sinalubong ni Jenny si Nimuel at napayakap ito sa kanya. "Kumusta ang naging paglalaban ninyo sa mga dayong aswang?" Tanong ng kanilang ina. "Umatras na sila sa laban, ina. Marami na kasi ang namatay mula sa kanila." Sagot naman ni Lando. Habang naglalaro naman ang kaisipan ni Jenny, at malaki ang katanungan na gusto sana niyang masagot tungkol sa mga pangyayari ngayon na paanong nagawang makipaglaban ng kanyang asawa at kapatid niya sa mga aswang at ang kanilang ina na tila ba kalmado lang sa mga nangyayari, gayong ordinaryong tao lamang sila. Pero para sa kanya, hindi na mahalaga yon. Ang importante ay ligtas ang kanyang pamilya. "Kumusta pala si Tay Pedring?" Tanong ni Nimuel. "Ayos na si tatay. Nagpapahinga na siya sa kanyang silid." Sagot ng kanyang asawa. Samantala, sa kampo naman ni Badong, siya ay galit na galit sa mga nangyari. Hindi niya matanggap ang kanyang kabiguang nakamit mula sa kalabang aswang dahil marami sa kanyang mga tauhan at ilan sa kanyang mga kapitan ay napaslang. Kaya naman, napakaraming katanungan ang lumikha sa kanyang kaisipan. Paano na ang dalawang taong kanilang nakasagupa ay napakalakas at wala siyang nagawa sa pakikipaglaban niya sa isa sa kanila? At sino ang mga taong yon na tumulong kay Danilo? Mga katanungang gusto niya ng kasagutan at isa lang ang paraan para magkaroon ng kaunawaan sa mga nangyari.
Yun ay ang pagpunta niya sa lugar na pinagmulan ng mga aswang at iba pang uri ng nilalang na kung tawagin ay Tartaro. Lumipas ang ilang araw, ay nagpaalam na rin ang pamilya ni Nimuel dahil babalik na ulit sila sa kanilang probinsya. Pinag-iingatan ng kanyang ina si Nimuel sa lugar na yon at sakaling may unos na darating, tumawag lang siya at sila ay darating. Tuluyan na ngang nilisan ng mag-ina ang bayan ni na Jenny. Pagsasaka ang kinabubuhay ng pamilya ni Jenny at may tubuhan din ng kanyang tatay. At tumutulong na rin si Nimuel sa bukid. Isang payak na pamumuhay ang nakagisnan ng mga tao sa lugar nila. Bagamat mga aswang ang nakatira doon, ay kaya naman nilang kumain ng laman ng hayop sa kagubatan. Isang araw, habang nagtatrabaho si Nimuel sa kanilang tubuhan, ay may ilang mga kalalakihan naman ang nakatingin sa kanya sa may di kalayuan. At nagsalita ang isa sa kanila, "Pare, ilang buwan na akong hindi nakakain ng tao. Naglalaway ako kapag nakikita ko yung manugang ni Pedring. Parang gusto ko siyang kainin." Agad namang sumagot ang isa, "Nahihibang ka na ba? Alam mo naman siguro na muntik na niyang tapusin si Badong sa kanilang paglalaban noon. Kung hindi lang sana tumakas si Badong, malamang wala nang pinuno ngayon ang kalaban nating aswang." Sagot ng isa, "Gagawin niya lang tayong pataba sa kanilang tubuhan. Kahit pagtulungan pa natin siya, papatayin niya lang tayo na parang langgam." Dagdag pa niya. Sa kabilang dako naman ay, naglalakbay na sina Badong patungo sa lugar na pinagmulan ng lahat ng mga aswang at iba pang uri ng nilalang dito sa mundong ibabaw. Ilang araw din ang ginugol nila sa paglalakad patungo sa lugar na iyon at narating na nga nila ang lagusan papunta sa lupain ng Tartaro. At nagsalita si Badong, "Makasama, ihanda niyo ng inyong sarili. Papasok na tayo." Wika ni Badong. "Oh, bakit hindi kayo nagpalit ng anyo? Bilisan nyo. Gawin nyo ng aswang ang katawan nyo bago pa kayo makita ng ibang nilalang dito na nasa anyong tao. Papaslangin nila kayo at kakainin dito." At hayun na nga, tumaghus na sila sa kabilang mundo. Sila ay napapatingin sa kapaligiran. Ito ay napakalawak pero nababalot sa kadiliman ng lupain. Nakakasulasok din ang amoy ng kapaligiran. Nandito ang ating mga ninunong aswang. Gusto kong humingi sa kanila ng impormasyon at tulong na rin. Nadehado tayo sa nakaraang laban, pero dito, magkakaroon tayo ng pag-asang manalo sa susunod. Wika ni Badong. At nagpatuloy na sila sa paglalakbay para mahanap ang tirahan ng mga ninunong aswang. Ngunit hindi pa sila nagtatagal sa lugar na ito ay nakaengkwentro agad sila ng nilalang na gustong pumatay sa kanila. Kaya napasabak sila sa labanan. Mararating kaya nila Badong ang nais nilang mapuntahan o dito na sila sa lugar na ito mahihimlay? Abangan sa susunod na kabanata